Apat na persons of interest ang hawak ng mga pulis sa kaso ng isang criminology student na hinihinalang namatay sa hazing sa Quezon City. Hinahanap din ang 10 pang miyembro na nasa initiation rites ng Tau Gamma Phi fraternity. Saksi si Emil Sumangit. Para sa maraming magulang, bangungot kung makikita sa ganitong lagay ang kanilang anak. Magang-maga ang dalawang hita dahil sa tindi ng pasa at may mga paso ng sigarilyo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya gano'n na lang katindi ang hinagpis ng pamilya ng 25 anyos na si Aldrin Leary Bravante, 4th-year criminology student sa Philippine College of Criminology o PCCR, na sumailalim umano sa initiation rites ng Tau Gamma Phi fraternity sa Quezon City kahapon. Panawagan ng kanyang inang OFW, hustisya. Hindi ko po kasi mapaniwalaan na mangyayari yan eh. Sa nakita ko pong inabot, grabe po, sobra. Parang hindi po makatao, sobra. Parang hayop po eh. Sobra, sakit, sobra. Lahat po makulong. Yun lang po ang ano namin, ng pamilya ko. Hustisya ang hinahanap po namin yan. Aldrin, magkasama na kayo na kuya mo. Mahal na mahal ko kayo eh. Sobrang sakit, sir. Sobrang sakit. Kung makikita po natin sa katawan ng biktima, sir, talaga naman pong may bakas po ng palo sa katawan ng biktima. Yung mga tama po sa parte ng katawan niya, lalo na sa parte po ng puwit sa hita. Mga kapuso, sa paanan ng abandonadong gusali na ito, sinasabing isinagawa ang initiation rites. Hindi po tayo pinaintulutan ng security personnel na makapasok, pero ayon sa investigasyon at sa kwento, dito lumusot ang mga suspect, pati ang biktima. Binuksan ang gate na ito, pumasok sa property, at sa likuran po ng gumuhong pader na yan, lumukso ang grupo. At sa pagitan ng pader, doon po isinagawa ang initiation rites. Na-recover sa pinangarihan ng insidente ang ilang bote ng mineral water at mga upos ng sigarilyo. Akala namin, siyempre, nagiinuman lang, mga bisita-bisita ng mga kabataan. Ano po yung nakita nyo? Ano yung narinig din nyo? Wala kami narinig. Ang narinig namin, yung sound system lang. May dala ho silang mga stereo. Hindi ho namin alam kung kanino nanggaling yun. Kaya, Dito ho ba doon sa mga suspect? hindi ho namin alam kasi hindi nga namin pinapansin kung may mga, ang pagkakalam namin, may mga bisita lang na na kabataan. Siyempre, barka-barkada, dayo-dayo, di ba? Itinuturing ng persons of interest ang 4 na miyembro ng fraternity na hawak ng mga pulis at naroon ng sumailalim umano si Aldrin sa hazing. 2 sa kanila ang nagsugod kay Aldrin sa ospital. Tapos na po yung initiation rite. Nagpapahinga na yung victim natin. Dumaing po ng sumasakit yung katawan, nahilo. Tinakbo sa ospital nung alam nilang pumikit na yung mata. Hinahanap ng mga pulis ang hindi bababa sa 10 iba pang miyembro ng fraternity na nasa initiation rites. Sana naman naawa kayo, di ba? Hindi naman kakalakas niyo yung pagpalo ng sobra. Grabe. Hindi niyo mo lang naisip yung may iwan yung pamilya. Sana maawa kayo, sumuko na kayo. Sa pahayag na inilabas ng PCCR, kinondena nila ang insidente sa may giit na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng hazing o anumang organisasyon ay sinusulong ang ganitong karahasan. Ginagawa raw ng paaralan ng lahat para matigil ang ganitong gawain. Tinutulungan na raw nila ang naulila at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Sa ilalim ng Anti-Hazing Law of 2018, reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at multang aabot sa 3 milyong piso ang ipapataw sa mga nagplano at lumaho sa hazing kung magre-resulta ito sa pagkamatay ng biktima. Pero sa kabila ng pinaigting na batas kontra hazing, 9 na insidenteng may kinalaman sa hazing ang naitala mula noong 2019 kasama ang kaso ni Aldrin. Sa frat ni Aldrin na Tau Gamma Phi, 13 na sa hazing mula noong 1995. Nitong Pebrero lang natagpo ang patay sa Cavite ang Adamson University student na si John Matthew Salilig. Nililitis pa rin sa korte ang kasong paglabag sa Anti-Hazing Law of 2018 laban sa mga akusado. Sinisika pa rin naming makuha ang panig ng PCCR chapter ng Tau Gamma Phi Fraternity. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.